usong app ngayon sa cellphone, pwede kang maging forever young. Pero ibahin nyo ang babaeng ito para talaga siyang hindi tumatanda. May hubog na ang katawan, pero baby face pa rin? Ito ang mga litratong nanganganak ngayon ng sari-saring mga komento at kwento sa social media. May ilang nagduda, edited lang daw ang mga ito. Gayunman, hindi pa rin ito napigilan ang pagkalat ng sari-saring espekulasyon tungkol sa babae sa litrato. You look like a 9-year-old girl with Kim Kardashian's body. 23 na talaga yan. Mukha lang bata kasi nagpapa-stem cell. Naka-Snapchat filter yan, kaso di natanggal. Taga-Indonesia talaga yan. Ang babae, natagpuan namin, hindi sa Indonesia, kundi sa Lanang, Davao City. Siya si Alexandra. Ngayon pa lang, nililinaw na niya, hindi edited ang kanyang pictures. Wala rin daw katotohanan ang mga chismis na nagpa-stem cell treatment siya. Sadya lang daw talagang mukha siyang bata. Maliit ang kanyang kamay at paa. 4 feet 6 inches ang kanyang height. At matinis ang boses. Pinag-iba-iba nila yung edad ko. Ginawa nilang katatawanan. Umabot ng 3 years old, 7 years old, 9 years old, at saka 2 months. Tapos ang mga comments din, sabi nila, gawin na lang daw akong fetus. Kasi daw, edad ko pababa daw ng pababa. Malimit daw talagang pagdudahan ang kanyang edad. Ako lang yung mag-isa sa jeep, sumasakay. Tapos bigla tatanong yung driver kung babayaran ba daw yung bata. Tapos nag-refer siya sa akin. Never pa ako nakasakay ng zipline dahil nga daw, bata pa daw. Pero pwede naman yung age ko nun. Kailangan ka talaga masyado yung ID ko kasi di sila naniniwala na 14 years old na ako. Maging sa eskwelahan, hindi nakaligtas si Alexandra sa mga puna. Hala, bakit na grade 1 nakapasok? Pero binabalewala ko lang naman sila as what sinabi ni mama at papa. Kasi mapapagod din daw sila kakabuli sa akin. Dumating sa time na gusto ko na mag-stop ng school. Mabuti na lang at nariyan ang kanyang mga kaibigan. Pag binubuli po siya, binabaliwala lang po namin yun. Kasi po, pag ini-entertain po namin sila, parang mas nasasaktan po si Alex. Typical teenager si Alexandra. Mapustura, babad sa social media, mahilig mag-vlog. May nag-share, nag-PM sila sa akin na i-public ko raw yung account ko. Tapos yun, nag-start na sila mag-like. Tapos yung nag-viral na talaga is 90, numabot ng 90,000. Bata pa daw ako, tapos may cleavage na daw, ganun. Hindi naman nagmamatter sa suot. Nasa tao yun. Kung gusto nila basusin yung tao, siyempre babasusin talaga nila kahit ano pa yung suot mo. Pero ang nakaka-alarma rito, nagagamit ang kanyang litrato sa fake news. May ginawa nga silang picture na nakahubad raw ako. Inedit lang nila yun. Gumawa sila ng fake YouTube account ko. Pinost nila yung mga TikTok videos ko. Bakit wala silang magawa sa buhay? Lagi nila ako pinapakialaman. Wala naman akong ginagawa sa kanila. Para bang hindi mo ma-explain kung ano bang gusto mong gawin, hindi naman yung taga dito yung nagawa sa kanya. Kagabi, inulit ko naman yung tingin. Bago ako nakatulog, gitingnan ko talaga. Kumbaga, sige, asawa din yan sila. Pangalawa si Alexandra sa 5 magkakapatid pero madalas na mapagkamalang pangalawa sa bunso. May tumatanong po na sino bang mas matanda sa amin. Tapos pag sabihin ko po siya yung mas matanda, masyak po sila. Kahit maliit po si ate, respetuhin na po namin siya. Nadadown ako, tapos lagi ko kine-question kung kanila mama kung tatangkad pa ba ako. Tapos sabi nila, pag re-reglayin na daw ako, magigising na daw yung growth hormones ko. Nung nag-start na ako mag-mature, parang walang pa rin nangyari. Ang pangarap ni Alexandra, maging modelo. Kaso nga, maliit yung height ko. Paano na lang kaya if mag-work na ako tapos ganito pa rin yung height ko, syempre. Magdadalawang isip sila kung tatanggapin ba ako kasi mukha talaga akong bata. Sa noon talaga, gusto ko talaga maging model. Pero kumalat din ang balitang nagkaroon daw si Alexandra ng malubhang sakit. At ayon sa kanyang inang si Jean, ito'y totoo. Dahil 5 buwang gulang lang daw noon si Alexandra nung na-diagnose ng stage 2 Langerhans cell histiocytosis. Hindi mo alam kung sa sunod na Christmas, makasama mo pa yung anak mo. Takot na takot. Parang ginapray ko nga, Lord, kung binigay mo man sa akin, sana wag mo muna kunin. Hayaan mo na lang muna sa amin. 7 buwang gulang lang daw si Alexandra nung sumailalim na siya sa chemotherapy.
Ang sabi naman ni Doc sa akin, yung sa gamot na itinurok sa kanya, either yung pag-iisip niya ang maapektuhan or yung sa growth niya. Basta isa sa ano niya, maapektuhan talaga. Hindi madali na magka-cancer kasi 50-50 yung buhay mo. Cancer survivor na po ako ngayon. Mahal na mahal namin yan. Mahal namin yung mga anak namin. Tsaka blessing sa amin si Happy talaga. Para maliwanagan, sinamahan namin si Alexandra na magpakonsulta kay Dr. Cherry Lynn Diaz, pediatric hematologist-oncologist. Ang kondisyon ni Alexandra na tila hindi tumatanda. Epekto raw talaga ng stage 2 Langerhans cell histiocytosis. Pero wala raw kinalaman dito ang kanyang pagpapachemotherapy nung siya'y baby pa lang. Effect ang short stature, it's not because of the chemotherapy that was given to the patient. It's not. First can be genetics. Kung titingnan mo ang parents niya, average lang naman ang height. Nung 1-year-old si Alec, na-diagnose siya with LCH. So pwede kasing ang LCH can involve the pituitary or the hypothalamic area, which is the factory for the hormones. It's a part of the permanent consequence of LCH. Sumailalim din si Alexandra sa X-ray para sa bone aging at blood tests para malaman ang level ng kanyang thyroid at growth hormones. With regards to growth hormone replacement, Alex is not a good candidate. Mature na ang bone age niya. We need to treat the diabetes insipidus in order to relieve the symptoms. It might help the growth of the patient, but it's not an assurance. Samantala, si Alexandra may apela sa mga nagpapakalat ng fake news tungkol sa kanya. Kahit ano yung pinagsasabi nila, alam ko naman sa sarili ko na hindi yun totoo. Hindi ko na lang sila papatulan. Pansinin ko na lang is yung sumusuport sa akin. If you get a picture of someone, tapos pinost mo online at pinalitan mo yung features ng malaswa, that's a data interference. If you violate the cybercrime law, merong penalties yan. Depende dun sa kung anong action na ginawa mo. Here, sa specific case ni Alex, pwede siya mag-file ng case. Kung hindi nila tigilan, sige, magsawa man din kayo, mapagod na din kayo. Alam nga naman, mas maniwala ako sa mga gina-post-post nila. Bahala na sila sa buhay nila. Ipaubaya ko lang sila sa Panginoon. Well, nobody's perfect naman. Lahat tayo is hindi talaga perfect. We all have our unique beauty. Iba-iba tayo. Dapat di talaga tayo kino-compare sa iba na, mas maganda siya kaysa sa akin. To all cute na height out there, well, cute jud ta. Sa mga bata na gusto na agad tumanda, be careful what you wish for. Ang baby-faced na si Rysel, tila nagmamadaling magdalaga. 14 anyos pa lang, sumabak na agad sa beauty contest. Sabi nila, sumali daw po ako kasi may itsura naman daw po ako. Ang contestant dati sa pageant. Ganito na ngayon ang itsura. Biglang nangulubot ang balat sa mukha. Leeg, braso, tiyan. Pang balat po ng ampalaya kasi kulubot po talaga siya. Ito'y kahit 2 taon pa lang ang lumilipas mula nung sumali siya sa beauty contest. Opo, 16 anyos pa lang si Rysel ngayon. Pero marami raw ang nagsasabi sa kanya na mukha na siyang 50. 16 years old pa lang ako pero yung itsura ko ganito nakatanda. Ang 36 anyos na ina niyang si Juela na pagkakamalan tuloy na mas bata pa sa kanya. Sobrang sakit po kasi pag sinabi nila na yung anak mo naging matanda pa sa'yo. Minsan po naiisip ko po na pag lumaki na siya, yung mukha niya napakaganda po. Kasi nung baby pa lang siya, ang ganda-ganda niya po kasi. Pero ngayon, ang mukha niya layong-layo na sa kagandahan niya nung maliit pa siya. Bago pa man daw magkapandemya, si Rysel parati nang naka-face mask, balot na balot ang katawan, madalas naka-jacket at pantalon. Itinatago ang nangyari sa kanyang pagbabago. Nagtanong po sila kung bakit daw tumanda yung itsura ko. Di na lang po ako kumibo kasi hindi ko naman po alam kung anong nangyari. Hindi ko sinisisi yung magulang ko kung bakit nagkaganito yung mukha ko kasi wala rin naman silang alam kung bakit nangyari sa akin to. Nagsimula raw ang lahat nung nagka-rashes si Rysel. Yung mga pantal-pantal sa balat niya, yun yung una namin napansin.
Namumula tapos nangangati. Masakit po siya hawakan. Sa paglipas ng mga araw, ang nadagdag sa itsura ni Rizel parang mga taon. Kapag yumuyuko po ako ng matagal, pag tumayo na po ako ng matuwid ulit, sumasakit po yung likod ko. Parang dito po banda sa balakang. Hanggang ang 16 anyos na pagkamalan na 50 sa loob ng 2 taon. Ang 16 anyos na si Rizel, nangulubot ang balat sa mukha, leeg, mga braso at tiyan. 16 years old pa lang ako pero yung itsura ko ganito nakatanda. Palagi ko pong dinasasal na sana mawala na to, gumaling na ako. Bumalik na sa dati yung balat at itsura ko. Maging maayos na ulit yung makakasama ko na yung mga kaibigan ko. Hindi na ako sumama sa kanila lumabas. Hindi na ako mahihiya kasi maayos na yung mukha ko. Ipina-check up si Rizel sa doktor. Sabi nila, alaw-alaw lang daw. Yung uod na parang may balahibo. Tapos binigyan lang po ako ng gamot pero hindi rin naman po nawala. Pero sa paglipas ng mga araw, tila mga taon ang nadagdag sa kanyang itsura. Kaya dito na sila humingi ng tulong sa aming programa. Ang dalaga, ipinatingin namin sa isang endocrinologist. Ayon kay Dr. Yang, si Rizel posibleng may progeria. Isang pambihirang kondisyon kung saan bumibilis ang pagtanda ng itsura ng isang tao. We only have about 200 documented cases around the world for the progeria. Yung pinaka-prominent manifestation ng patient is the wrinkling or yung aging ng kanyang skin. The stunted growth, medyo prominent yung kanyang ulo. Nakikita tayong skin lesions which are usually seen sa mga areas na na-expose to sunlight. Ayon pa kay Dr. Yang, kung progeria talaga ang kondisyon ni Rizel, kasabay ng pagtanda ng kanyang itsura, ang pagdapo sa kanya ng mga sakit. Kaya kinakailangang sumailalim si Rizel sa iba pang laboratory tests. One problem that we'll be expecting is either heart attack, heart failure, also increased risk ng stroke. Yung age na expected nangyayari yun, 14.5 years. Some data about 13 years. But for our patient, she's already 16 years old at wala namang nangyayaring cardiovascular complications. We wanted to know if there are changes doon sa density ng kanyang bones. Because osteoporosis is very common among these patients. Yung mga joint deformities, the degenerative joint disease, which is common in patients on the aging process. Pero maibabalik pa nga ba ang dating itsura ni Rizel? The aging process, there's nothing we can do about it. This is going to be persistent. The only thing na gagawin natin ngayon to treat the cardiovascular as well as the skeletal problem. Kung wala na talagang gamot yung sakit ko, hayaan na lang mo natin, Pa. Tanggapin na lang po natin kung ano yung nangyari sa akin. Tulungan niyo po yung anak ko kasi kami na magulang niya, hindi namin alam kung anong gagawin namin kasi kapos po kami. Sa edad na 16 anyos, nagsisimula pa lang ang buhay ni Rizel. Hindi pa dapat niya hinaharap ang dapit hapon. Sana po matulungan niyo ko na para maging maayos na po yung buhay namin ng pamilya ko. Kung sino man yung may mga busilak ang puso, sana po matulungan niyo ko. Kasi talagang walang-wala po kami. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.